Napatigil sa pagkain ang babaeng si Linda habang nasa isang mamahaling resto. Isang mensahe ang kanyang natanggap gamit ang dipindot na cellphone. Napatingin sa kanya ang kaibigang si Maui, kapwa niya office girl na lagi niyang kasama, ika nga partners in crime kung tatawagin. Hoy girl, ayos ka lang. Anong meron dyan sa cellphone mo? Hindi muna nakapagsalita ang babaeng si Linda. Sandali siyang uminom ng tubig. Naubos niya na ang isang baso. Halata sa dismayado niyang mukha na meron siyang problema. Para ka namang timang. Hindi ka naman nagsasabi. Tapos mamaya niya 10 oras ng gabi. Gigisingin mo na naman ako sa kwarto para mangutang. Sabihin mo na ngayon. Para ngayon pa lang, edi alam ko na kung pauutangin kita. Huminga ng malalim si Linda. Bumelo siya ng konti, saka nagsalita. Si Ruel? Ruel, yung bago mo ba yan na halos tatay mo na? Oo. Oh, ano naman si Ruel? Patay na. Munti ka nang maibuga ni Maui ang iniinom nang marinig ang sinabi ni Linda. Patay na? Paano? Sabi ng maid niya, nag-text lang kasi sa akin. Natagpuan daw ang bangkay ni Ruel sa liblib na lugar. Duguan daw Tapos tuyot na yung katawan. Ang sabi raw, baka raw may nakaaway na naman. Baka ginantihan. Nako, yung kasing Ruel na yan, napakayabang. Akala mo naman talaga makakapalag sa away. Mahina nga naman ang tuhod. Oh, ano balak mo? Umiling sandali ang babae, saka tinisom ng tinidor ang kinakain. Wala man lang itong nararamdamang lungkot. Sa halip, pagkadismaya lamang. Hindi naman kasi niya totoong mahal si Ruel. Nilandi niya lamang iyon para sa pera. Gold digger na matatawag si Linda. Kung sino-sinong lalaking nilalapitan niya. Wala siyang pakialam kung may asawa ba o wala. Ang mahalaga lamang kay Linda ay magkapera. Yun ang kanyang paraan para lamang makaahon sa kahirapan. Hindi na rin kasi sumasapat ang sahod niya bilang office girl. Kulang na kulang pa nga yun para sa kanyang bisyo. Sugarol at lasinggera kasi si Linda. Ano pa nga ba? Di wala na. Pati na yung tao di wala na akong makukuhaan ng pera sa kanya. Malamang sa mga anak at asawa niya ibibigay ang lahat ng naiwan niyang pera. Ako, wala. Sayang naman, girl. Di ba pinangakuan ka pa na bibilhan ka ng bahay next month? Di wala na yun. Obvious naman, girl, na wala na, di ba? Pati na nga yung tao. Patay na. Ano pa bang aasahan ko? Oo. Kalma lang. Galit ka na agad Nakakainis kasi. Nakaplano na lahat Kung natuloy yung bahay na yun, magsiseryoso na ako sa buhay. Kaso, balik na naman ako sa wala. Hahanap na naman ako ng mapeperahan ko nito. Napakabiglaan naman kasi nang nangyari dyan sa boylet mo. Di ba nakakagulat? Sinabihan ko naman kasi siya na huwag siyang mayabang. Pero ayun, ubod pa rin ng hangin sa utak. Ang angas-angas. Di naman tumitigos yung Girl, hindi ka ba napapagod? Napapagod saan? Sa ganyang sistema. Alam mo naman na wala akong choice, Maui. Ako na lang ang mag-isa sa buhay. Wala naman akong aasahan dun sa isa. Kung hindi ako magiging gold digger, mamamatay ako sa gutom. Buti sana kung ang laki-laki ng sahod natin sa trabaho. Hindi pa nga yun makakabuhay ng babaeng katulad ko. Sa bagay, maluho ka kasi. Ano? Ang sabi ko maluho ka. Kaya hindi talaga sasapat sa'yo yung sahod natin. Tingnan mo ko. Libog lang yung bisyo ko. Di ang dami kong pera. Ay, ang dami mo ang pera. Ikaw naman yung nagpapalamon sa jowa mo. At least naman, siya naman ang kakain sa akin sa gabi. Ewan ko sa'yo. Sumasakit ang ulo ko. Matapos ang sandaling iyon, pumara na rin sila ng taxi. Bumaba sila malapit sa plaza kung saan naruroon ang maliit na morgue. Pupuntahan ng dalawa ang lalaking si Ruel.
Yun lang kasi ang pagkakataon ni Linda na makita ang lalaki. Hindi kasi siya maaring pumunta sa burol dahil isa lamang siyang dakilang kabit. Pinapasok sila ng isang lalaking nag-assist sa kanila sa isang silid. Nadatnan nila si Ruel na nakakumot ng telang puti. Pwede bang pakialis ang buong tela? Gusto ko makita kung anong nangyari sa katawan niya. Sigurado ho ba kayo, ma'am? Sasabihin ko ba kung hindi ako sigurado? Sige po, kayo ang bahala. Tinanggal ng lalaki ang buong tela. Halos masuka-suka si Maui sa sinapit ng katawan ni Ruel. Tila nangangalansay na ang tiyan hanggang sa dibdib nito. Simut na simut, malayong malayo sa sinabi ng maid na nag-text kay Linda na pinagsasaksak lang ang lalaki. Kuya, bakit ganyan? Nung kinuha po ng team namin yung si Sir, narinig ko po na sinaksak nga raw po siya ng ilang beses sa tiyan. Tapos nung iniwan po sa liblib, baka raw kinain ng mga hayop, tsaka bayawak, at tsaka nung ano pa man. Maging si Linda ay hindi rin kinaya ang nakita, kaya tinakpan uli ang lalaki. Lumabas na nga rin si Maui para maghanap ng masusukahan. Pero ma'am, may narinig din po ako na baka hindi nyo paniwalaan. Ano yun? Sabi ng iba, ma'am, hindi talaga sinaksak si Sir. Hindi raw mga hayop ang kumain sa lamang loob niya. Baka raw baka raw aswang talaga ang pumatay at kumain sa kanya. Kung hindi lang kailangan ni Linda ang magseryoso, baka tinawanan niya na ang lalaking yun. Isa kasi si Linda sa mga taong hindi naniniwala sa mga ganong klaseng nilalang. Para sa babae, iisa lang ang kwentong yun para ipanakot sa mga bata. Kuya naman, ano ka ba? Wala namang aswang. Kwento-kwento lang naman ang matatanda yan. Yun lang naman po yung narinig ko, ma'am eh. Ang maganda niyan, ma'am, hintayin ninyo na lang na magbigay ng update ang mga pulis. Anak po ba kayo ni Sir? Hindi masisi ni Linda ang lalaki na ganun ang inisip noon. Mukha naman kasi talagang magtatay sila ni Ruel. Nasa 25 pa lamang si Linda, habang si Ruel naman ay malapit nang mag-50. Hindi na lang sinagot ni Linda ang tanong na yun. Nagmamadali siyang lumabas dahil baka maabutan siya ng tunay na asawa. Saan ka ba nagpunta? Nakasalubong ni Linda si Maui na mamula-mula ang muka sa kasusuka. Nagbanyo ako. Nasuka ako, girl. Bakit naman ganun ang sinapit ng Ruel mo? Ay ba, ewan ko. Ang sabi, baka kinain raw ng mga hayop. Hindi naman malabo kasi ilang oras siyang nasa gubat. Kanina lang nga na-recover. Umalis na ang dalawa sa morgue noong mga sandaling yun. Sa halip na umuwi si Linda, itinuloy niya na lamang sa bahay ang kanyang kaibigan na si Maui. Tinatamad na siyang umuwi sa kanilang bahay. Sa halip na umuwi si Linda, tutuloy na naman siya sa bahay ng kanyang kaibigang si Maui. Tinatamad siyang umuwi sa kanilang bahay. Ilang araw rin siyang wala roon. Sa barangay nila Maui ay marami-rami rin ang bahay. May mga pagitan o distansya ng 4 na metro ang bawat bahay. Maganda rin ang mga bahay doon kahit provincial type pa rin. Simple lang pero maganda rin ang bahay ni Maui. Up and down kahit hindi naman kalakihan. Pagbukas ni Maui ng gate, napalingon ang dalawa sa narinig nilang boses. Isang Chinese na lalaki na parang kasing edad lang din ng namatay na si Ruel ang nagsalita. Maui, ikaw ganda babae ha? Bakit di mo sabi? Kala ko ikaw lang ganda babae dito Malakay. Napangiti si Linda sa narinig. Naku, Mr. Yang, noong nakaraan pa nandito si Linda, hindi nyo lang nakikita. Linda. Linda pangalan. Ganda naman pangalan. Ganda mukha. Ganda rin pangalan. Girl,
Ayan yung kinikwento ko sa'yo na makulit. Yung gustong maligaw sa akin kahit may boyfriend na ako. In fairness gwapo, kahit may edad na. Pasensya na ako epal ha. Pero Linda, ako tawag sa pangalan Mr. Yang. Ako tagal na dito. Mga 1 buwan na rin ako dito. Doon ako nakatila, konti lang lakad lang. Baka dito na rin ako tila lagi. Ko ikaw dito rin titila. Magtilahan tayo. Ha? Wala. Sabi ko maganda dito tila para lagi tayo nagkikita. Mr. Yang, papasok na muna kami sa loob Gabi na rin kasi. Magluluto pa kami ng makakain. Okay. Basta kapag ikaw libre, ha? Linda, ikaw akin libre, ha? Kain tayo labas, okay? Tumango-tango lamang si Linda at ngumiti ng matamis. Sa puntong yun pa lang, alam na ni Linda na may pamalit na siya kay Ruel. Pagpasok ng dalawa, agad na kinurot ni Maui si Linda. Type mo, no? Ano? Malandi. Ano ka ba? Natutuwa lang ako. Ngayon lang ako nakakita ng incheck dito tapos marunong na magtagalog kahit nabalik ko. Sus, alam ko na yan. Utot mo, Blue. Naghanda lamang ang dalawa para sa kanilang hapunan. Kahit paano, natabunan ni Mr. Yang ang utak ng babae. Nawala sa isip ni Linda ang pagkamatay ni Ruel dahil kung tutuusin, wala naman talaga siyang pakialam doon. Mag-iisang linggo na si Linda sa poder ni Maui. Ayos lamang yun kay Maui dahil gusto rin naman itong may kasama. Makapal din naman kasi ang mukha ni Linda. Hanggat may aasahan, lulubos-lubusin niya na. Lumipas ang mga oras. Matutulog na sana ang dalawa. Magkahiwalay ng kwarto sina Linda at Maui. Ayaw kasi ni Maui na may katabi sa kama. Kaya pinagamit na lamang ni Linda ang bakanting silid na dating silid ng kapatid ni Maui. Habang nagpapaantok at naglalaro ng Space Impact sa cellphone, nakarinig si Linda ng baboy ramo. Ilang gabi niya nang naririnig iyon doon. Unang gabi pa lang nang dumating siya roon, narinig niya na ang misteryosong tunog na yun na kapag tinitingnan niya iyon, wala naman siyang nakikitang baboy. Lumabas si Linda at bumaba. Sa unang pagkakataon, nalaman ni Linda, maging si Maui ay narinig din iyon. Pareho silang nasa sala, nakiramdam at nakikinig. Noong nakaraan ko pa naririnig yan, may alaga pang baboy yung dalawang bahay sa gilid natin. Baliw, hindi ka pwede mag-alaga ng baboy kapag wala kang matinong kulungan. Isa pa, lahat ng baboy na alaga, doon sa may tulgitan ng pwesto, yung nadadaanan natin kapag aalis. Ay, kaninong baboy yan? Nakakairite eh. Hindi ako makatulog. Ako rin. Kinakabahan na kasi ako. Kasi ano? Kasi baka aswang. Awu! Nananakot pa si Maui pero nagsasalubong na ang kilay ng babaeng si Linda. Para kang tanga! Bakit? Hindi ka naniniwala sa aswang? Bakit naman ako maniniwala dyan? Kwento lang yan. Alam mo, kaya ayaw tayo bisitahin ng alien dito sa Earth. Dahil sa mga katulad mo. Tara na nga, matulog na ulit. Pabayaan mo na yung baboy na yan mapagod. Babush! Nauna nang naglakad si Maui patungo sa kanyang silid. Sumunod na lamang si Linda na pumasok na rin sa kanyang kwarto. Tinakpan lamang ni Linda ang kanyang tenga para hindi na marinig pa ang nag-iingay sa labas. Pero parang wala namang pagbabago. Lalong napakalakas ng ingay ng baboy ramo sa labas. Kainis! Lumapit ang babae at sumilip sa may bintana. Wala naman siyang nakitang baboy.
sandali ring tumigil ang tunog nang tumungaw siya. Malaman ko lang talaga na may nantitrip dito. Babatuhin ko talaga ng arinola na may ihi. Matapos sabihin ni Linda iyon, hindi na muli siya nakarinig ng ingay ng baboy ramo. Makalipas lang ang 10 minuto, dinalaw na rin siya ng antok. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang napalapit ang loob ni Linda sa inchik na si Mr. Yang. Naging regular kasi ang pag-aabang ng inchik sa babae para lang mapansin siya ni Linda. Kada uwi ng babae, nakaabang na yun sa kanto o kaya naman nasa tapat ng bahay ni Maui. Kaya naman, hindi na nagpatumbik-tumbik pa si Linda. Pinagbigyan niya na si Mr. Yang. Nalaman din kasi ni Linda na negosyante pala ang inchik. Oh, good luck sa date niyo mamaya ah. Sabihin mo sa akin kapag binastos ka ng inchik na yan, mayayari talaga sa akin yan. Hindi ko naman nakikitaan ng ganong ugali si Mr. Yang. Sa ilang araw na nakakausap ko siya, ramdam ko naman na sincere siya sa lahat ng ginagawa niya. Ayun nga lang, may pagkamanyakis minsan. Pero, sanay naman na ako ron. Sigurado ka na ba dyan sa gagawin mo? Oo naman! Ano bang tingin mo kay Mr. Yang? Tao! Baliw! Sinasabi ko kung anong tingin mo sa kanya. Peperahan ba o mamahalin? Malamang! Peperahan! Ayoko magmahal no? Alam ko na wala rin namang magsiseryoso sa akin. Wala ba talaga? O baka napagod ka na lang dun sa isa? Mahal na mahal ka nun ah. Napatigil sa pagmuya ng kinakain si Linda. Nasa hapagkainan sila noong mga gabing iyon. Girl, almost 2 weeks ka nang hindi umuwi kay Mr. Jano. Wala ka bang balak na dalawin man lang yung tao sa bahay niyo? Ramdam ni Linda ang inis sa tinig ng kanyang kaibigan. Kilala raw niya si Maui kapag ganitong usapan. Alam niyang manenermo na naman iyon. Girl, alam mo naman ako. Support ako sa lahat ng gusto mo sa buhay. Kahit hindi na mabuti ang ginagawa mo. Pero kasi, ibang usapan na si Mr. Jano. Asawa mo siya eh. Kahit hindi mo siya mahal o kahit ayaw mo sa kanya, hindi niya deserve ng niloloko. Napakabuti ng tao sa'yo nung hindi pa siya baldado. Lahat ng gusto mo binibigay niya. Yung luho mo, sagot niya. Pinakasalan mo yung tao. Ay, Maui naman. Alam mo namang nagpakasilang ako sa kanya kasi gusto ko lang naman maayos ang buhay ko. Pero hindi ko siya mahal. At ngayong halos wala ng pera si Mr. Jano dahil sa nangyari sa kanya. Iiwan mo na lang siya. Hindi ka ba naaawa? Ay, bakit ba? Ha? Bakit ba bigla ka nilang kumukontra sa akin? Nung una okay naman. Alam mo naman ang lahat ng setup. Pero bakit ngayon? Kumaganyan ka. Alam mo naman na may asawa ako, di ba? Pero hinayaan mo lang ako naman lalaki at mamera. O tapos ngayon, bigla kang gaganyan? Hindi mo ba nagigets? Nakukonsensya na ako. Naawa na ako kay Mr. Jano. Hindi ko kayang isipin yung niloloko mo siya nang walang magawa. Ayos lang sa akin kung yung niloloko mo ay gago rin katulad ni Roel. Kaso girl, may edad na si Mr. Jano. Ang bait kaya nun, sobra. Sandaling hindi nagsalita si Linda sa mga sinabi ni Maui. Bigla niyang naalala na isa pala siyang asawa ng isang negosyanteng baldado. 2 taon na kasi ang nakalilipas mula nang maaksidente si Mr. Jano. Nasagasaan ito ng kotse, hindi na nakabangon pang muli. Na-comatose ang negosyante dahil doon unti-unti nang nalugi ang negosyo nito. Nasimot ang mga savings nito dahil sa pangingialam ni Linda. Nang makita ni Linda na wala na siyang mapapala kay Mr. Jano, unti-unti na siyang umiwas. Hindi lang talaga siya makakalas dahil kasal silang dalawa. Kaya ang ginawa niya, umalis siya ng bahay at matagal bago bumalik.
Ilang mga lalaki ang pinipirahan ni Linda para lamang sa kanyang sarili. Wala siyang pakialam kung may asawa siya. Sa isip-isip niya, wala namang magagawa si Mr. Jano dahil mukhang habang buhay na itong nakaratay. Anong balak mo sa buhay mo ha? Ganyan ka na lang. Sisirain mo ang sarili mo para lang sa pera. Na habang buhay may asawa kang koma. May mga lalaki ka. Ganun ba? Nandidiri ka na ba sa akin? Hindi. Naiinis ako. Kasi gusto kitang maging okay. Pero wala ka namang pakialam. Alam mo, Maui, ang dali-dali lang kasi para sa'yo na sabihin na umayos ako. Kasi ikaw, hindi mo naranasang maghirap. May mga kaya yung pamilya mo eh. Eh ako, mula noon wala na akong kasama. Sa tingin mo ba, mabubuhay ako sa sahod natin nang hindi ako namimera? Alam mo ang problema sa'yo? Tamad kang tao. Gusto mo madali mo lang makuha ang lahat. Ayaw mong paghirapan ng lahat. Eh kasi nga, sawang-sawa na akong maghirap. Kaya ba nanggagamit ka na lang ng tao? Gagawa ka ng masama para lang umangat ka. Kumakabit ka sa kung sino-sinong may pamilya. Para lang sa ano? Sa pera. Ay, tama na nga. Aalis na lang ako rito para wala ka nang iintindihin. Kalimutan mo na rin ako bilang kaibigan mo. Talaga, ayoko ng kaibigan na walang magandang balak sa buhay. Mamaya pagkatapos ng date nyo nung incheck, umalis ka na. Dalhin mo na yung mga gamit mo. Aalis talaga ako. Huwag kang mag-alala. Walang utang na loob. Eddie, thank you! Nagmamadaling kinuha ni Linda ang kanyang shoulder bag. Bihis na bihis siyang lumabas ng bahay ni Maui. Sumakto namang kapaparada lang ni Mr. Yang ng kanyang sasakyan sa labas. Oh, ikaw pala, Lady na. Sige na, sakay na. Sakay na, ikaw na sakay akin. Akin ang kutsi na to, ha? Akin to. Sige na, sakay na, ikaw na sakay. Walang ano-anong sumakay ang babae sa itim na sasakyan ng Inchik. Nakasimangot ito at siya rin namang napansin ni Mr. Yang. O ano yung problema, ha? Kayo ba dalawa, away? Pahandarin mo na yan. Ayoko na siyang pag-usapan. Ngumiti na lamang ang Inchik. Maingat nitong pinaandar ang sasakyan patungo sa kanilang destinasyon. Mabagal lang ang pagpapatakbo ni Mr. Yang. Tahimik lang din siya habang nasa biyahe. Mga ilang sandali lang, napaapak ng madiin si Mr. Yang sa preno. Buti na lamang naka-seatbelt sila. Kung hindi, baka nauntog na silang pareho sa salamin. Ano ba naman yan? Oletek na baboy labo. Kumit na ang baboy. Palang maangas. Ano tingin mo, Lida? Sumilip din ang babae sa labas. Nakita niya ang itim na baboy ramo na humarang sa kanilang daraanan. Nakatingin pa siya mismo sa kanila na para bang meron iyong sariling isip. Ako na bababa, ha? Ako bubukaw, dito ka lang, ha? Nagpresenta na ang Inchik na bumaba. Nilapitan nito ang baboy ramo. Akmang bubugawin ng biglang, tila may lumabas na boses mula roon. Sa pagkarinig ni Mr. Yang, nagsalita ang baboy, ngunit hindi niya lang maintindihan. Nagmamadaling bumalik si Mr. Yang sa loob ng sasakyan. Akala ko ba bubugawin mo? Nakakatakot. Nalilig ko yung baboy na yon bigla na salita. Pero di ko intindi ang sabi. Ha? Anong nagsalita? May baboy ra mo bang nagsasalita? O yun din nakiisip. Bakit siya sasalita? Baboy siya. Dito ba sa Pinas mga baboy talaga nagsasalita? Huminga ng malalim si Linda. Kakaunti na lamang ay magagalit na siya sa lalaki. Please lang ha. Ayoko ng ganitong kalokohan. Gusto kong mag-relax kasama ka. Huwag ngayon. Ayoko ng trip mo. Edi ako gawa kwento. Totoo nalinig ko. Nang tumingin ng masama si Linda,
Kaagad na pinaandar ng Inchik ang sasakyan. Umalis na rin ang baboy Ramo ng mga sandaling yun. Sabi ko nga alis na tayo eh. Ikaw talaka. Nakarating na ang dalawa sa isang Chinese resto sa bayan. Nang magsimula na sila mag-usap, wala na ang inis ni Linda. Kahit paano, nakalimot na siya sa lahat. Sa away nila ni Maui at sa kanyang inililihim na asawa na si Mr. Jano. Masaya at magaang kausap si Mr. Yang para kay Linda sa lahat ng lalaking kanyang nakausap at nakasama. Si Mr. Yang lang ang talagang hindi siya nakakaramdam ng bagot. Mabenta rin ang mga pabirong sinasabi ng Inchik. Nagagawa nitong magpatawa sa babae. Dakong 11:00 na ng gabi. Nang magdesisyon ang dalawa na umuwi, kaso nga lang, biglang naalala ni Linda na wala na pala siyang uuwian. Ayaw pa sanang bumalik sa malungkot na bahay ni Mr. Jano. Mas lalong ayaw niyang bumalik sa bahay ni Maui. Mr. Yang, may mga kasama ka ba sa bahay niyo? Pwede bang makituloy muna? Alam mo kasi, kanina, kaya ako nakasimangot. Nag-away kami ni Maui. Sandaling lumingon si Mr. Yang kay Linda habang nagmamaniho. Wala ko kasama ko ni pusa lang. Si Morgie pangalan. Ako okay, ikaw doon ka muna sa akin. Pero wala ka boyfriend na magalit ha? Baka ako bigla sapak aki paglabas na bahay. Tahasang itinanggi ni Linda na may nagmamay-ari na sa kanya. Wala no, single ako. Hindi naman ako makikipag-date sa'yo kung may jowa ako o asawa. Ako naninigolo lang. Sa amin kasi bawal ang taksil. Pag ikaw taksil, ikaw iwan yung asawa. Hello, wala ka naman asawa o boyfriend. Hindi ka taksil. Ikaw tila muna sa akin, ayos lang. O wag ka maalala ha, di ako gawa masama sa iyo. Kahit ako manyakis minsan, ako taas lespeto sa babae. Kasi sabi mama ko, pag ikaw lespeto sa babae, ikaw dagdag points. Yun yun. Natawa naman si Linda sa pinagsasasabi ng Inchik. So, ayos lang na dun muna ako sa bahay mo? Ayos na ayos. Pwede ka noon habang buhay. Ikaw talaga? Dinaanan na muna ni Linda ang gamit niya sa bahay ni Maui. Pagkatapos niyang kunin iyon, agad siyang pumunta sa bahay ni Mr. Yang. Tulad ng inaasahan ni Linda, malaki ang bahay ng Inchik. Lahat ng negosyanteng nilalandi niya ay puro malalaki ang bahay. Maraming Chinese design sa paligid, may feng shui sa pinto, may mga dragon din ang mga pader at kung ano-ano pang Inchik. Ang ganda naman ng bahay mo. Bakit mag-isa ka lang dito? Ito maging honest ako sa iyo. Bago ako lipat dito, melo ako syuta, Pinay. Ito bahay ko, dapat kanya. Bigay ko to dapat, kaso bigla siya nagloko sa akin. Kaya ako bawi. Pinalayas ko siya kaya ayoko sa manluloko. Napalunok na lamang si Linda. Alam niya sa oras na malaman ni Mr. Yang ang sekreto niya, hindi malabong mapalayas din siya. Magsasalita pa sana si Linda nang makarinig na naman siya ng tunog ng baboy. Nagsalubong ang kanilang kilay nang lumabas sila ng bahay. Pagtingin nila sa bakuran, naruroon na ang baboy Ramo. Yun ang baboy Ramo na muntikan na nilang masagasaan. Napansin ni Linda ang kakaibang takot sa mukha ni Mr. Yang. Teka, yan yung baboy Ramo sa daan. Bakit yan dito? Paano yan nakasulod dito, bahay ko? Noong oras na yon, iba na rin ang pakiramdam ni Linda. Inisip niya na baka yun din ang baboy Ramo na madalas nilang marinig ni Maui. Pumasok ka na lang dito. Pabayaan mo na yan. Baka alaga lang yan sa kabilang bahay.
Hinila ni Linda ang inchik paloob. Nakatingin lang sa kanila ang baboy ramo. Nahihiwagaan talaga si Linda sa baboy ramo na yun. Para kasing kung makatingin ay kilala sila nito. Linda, kanina talaga ako nagdinig ako salita yung baboy. Hindi ko alam kung ano sabi. Pasensya ka na ha, pero yun talaga dinig ko. Ngumiti ng pilit ang babae. Hinawakan ni Linda ang dibdib ng inchik para akitin. Yun lang ang paraan para matigil ito sa sinasabing werdo. Isa pa, hindi na rin komportable si Linda. Nakararamdam na rin siya ng kaba ng mga oras na yun. Hayaan mo na nga yan. Mabuti pa. Magpahinga na muna tayo. Okay? Pahinga lang? Gusto mo bang mapagod? Tumango-tango lamang na parang aso si Mr. Yang. Di tumakbo ka. Natawa na rin si Linda nang makita ang reaksyon ng lalaki. Nauna siyang umakyat sa ikalawang palapag nang ituro ng inchik ang kanyang magiging silid. Pagbukas ni Linda ng bintana, nakita niya ang baboy ramo sa tapat. Nakatingala siya sa kanya at nakaupo na parang pusa. Lumakas naman ang kabog ng dibdib ng babae. Hindi niya alam kung bakit parang sinusundan sila ng baboy ramo na yun. Lalong-lalo na siya. Mabilis niyang isinara ang bintana. Kalaunan, nawala na rin ang tunog ng baboy. Kinabukasan, maaga siyang nagising para pumasok sa trabaho. Pagbaba niya lang ng sala ay naganda na ng makakain si Mr. Yang. Napangiti naman si Linda dahil sa buong buhay niya, yun ang unang pagkakataon na may lalaking pinaghandaan siya ng pagkain. Hindi niya maiwasang hindi matuwa sa lalaking inchik. Pero umiling-iling lang ang babae. Pinipigilan niyang mahulog kay Mr. Yang. Ayaw niya kasing magkaroon ng obligasyon sa iba. Kontento na muna siya sa landian lang. Kahit paano naman ay nagkakapera siya. Maraming salamat, Mr. Yang. Nakikitira na nga lang ako rito. Nag-abala ka pa para sa akin. Siyempre, ikaw dito bisita ko, ikaw ang kinaasikaso. Wala problema, basta ikaw. Alam mo, first time ko ito. Yung may nag-aasikaso sa akin. Huwag ka mag-alala. Ako lagi ito gawin sa iyo para tapak ako meron libre oras. Hindi naman kailangan. Alam ko, abala ka rin sa buhay. Upo ka. Para ikaw na makakain na. Baka ikaw na late sa trabaho mo. Hinila pa ng lalaking inchik ang upuan para alalayan si Linda. Nga pala, Linda. Linig mo kagabi, yung linig ko. Ano yun? Masarap na kasi ang tulog ko kagabi. Meron ako linig Para lalakan-lakas sa bupong. Tapos linig ko rin. Parang panikisabi. Ek. Parang gano'n na tunok. Natahimik si Linda. Hindi niya alam ang sasabihin ng inchik. Iwan niya rin. Pero habang tumatagal, kinakabahan na rin si Linda sa ganung usapan. Di ba kayo Pinoy? Naniniwala kayo sa aswang? Aswang? Oo, aswang. Basta ako sa libro. Aswang daw tawag sa karon. Baka nga aswang kakabi yun. Pero bakit naman aswang tayo? Buntis ba ikaw, Linda? Ha? Ako? Buntis? Wala nga umaano sa akin O kung ikaw ni buntis, bakit tayo inaaswang? Bakit kaya? Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yan. Hindi totoo ang aswang. Hindi totoo? Oo, hindi yun totoo. Kwento-kwento lang naman yun ng matatanda sa amin. Baka ako atok lang kakape. Yaan mo na, kain na lang tayo. Matapos kumain ay naganda na rin si Linda para sa kanyang pagpasok.
Halos buong araw ang kanyang pasok noon dahil maraming aasikasuhin sa opisina. O ikaw sigurado? Hindi na kita hatid? Ayos lang. Sasakay na lang ako. Nakakahiya naman. Pinatira mo na nga ako tapos ihahatid mo pa ako. O ikaw bahala. Basta ikaw ingat ha. Ikaw lang tawag sa akin pag meron kang problema, ha? Tumango lamang ang babae at lumabas na rin ng gate. Pagpara niya sa tricycle, isang text message ang kanyang natanggap mula kay Maui. Hindi niya na dapat iyon babasahin dahil inis pa rin siya. Pero may kung anong bagay ang nagtulak sa kanya para buksan ang mensahe. Pagkabasa niya noon, agad na nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Bigla na lang kasi siyang nilamig kahit na mainit noon ng umaga na yun. Nag-init naman ang kanyang muka. Hindi siya makapaniwala na ang isa niya palang nilandi noon na ang pangalan ay Ronnie ay natagpuan ding patay. Si Maui at Ronnie kasi ang magkaklase noong high school, kaya naman alam ni Maui ang mga nangyari sa lalaking yun. Kaya ito rin ang nagbalita kay Linda. Base sa text ni Maui, kagayang-kagaya rin ng nangyari kay Ruel. Wala na rin ang tiyan, butas na butas at simot na simot ang lamang loob. Kinagabihan, kinakabahan si Linda dahil sa ideyang dalawa na sa mga nilandi niya ang pinatay, si Ruel at si Ronnie. Ayaw man niyang isipin pero nanghihinala siya na merong isang taong gumagawa ng lahat. Naisip niya rin na baka sinasadya yun para siya ang pagbintangan. Sa sobrang pagkalutang, lumagpas na si Linda sa kanyang bababaan. Mabuti na lamang, ibinalik siya ng driver. Wala siya sa sarili nang pumasok siya sa kanyang trabaho. Habang naglalakad, nakasabay niya sa elevator ang isang lalaking nasa 40 anyos ang edad. Manager iyon ng kabilang department. Palihim ding kalandian ni Linda ang lalaking yun na ang pangalan ay Arnold. Maging si Maui ay hindi yun alam. Free ka ba mamaya, Linda? Nasa vacation trip ang family ko. Pwede kang pumunta sa bahay. O kaya, kung ayaw mo naman, pwede naman tayong mag-check-in. Don't worry, babayaran ko ang oras mo na higit pa sa dati. Namiss ko lang talaga ang kaluluwa mo eh. Wala ako sa mood ngayon. Pero pwede naman nating iset yan bukas ng gabi. Oh, I see. Sige, wala namang problema. Sa linggo pa naman ang uwi ng family ko. Asahan kita ha. Pagbukas ng elevator, lumabas na rin ang lalaking si Arnold. Ganun kalandi o kakati si Linda. Hindi lang isa, dalawa o tatlo ang kaya niyang pagsabay-sabayin. May iba pa nga siyang ginagamit para lang sa sariling kapakanan. Hindi niya lang masyadong pinapahalata, lalo na sa kaibigang si Maui. Mabilis na lumakad ang mga oras. Naging abala ang babae sa dami ng dapat niyang asikasuhin. Nag-overtime na nga siya at inabot ng 8:00 ng gabi. Habang naghihintay ng masasakyan sa gilid ng bangketa, bigla na lamang lumitaw ang kanyang kaibigang si Maui sa gilid. Tulad niya kasi, doon din naman naghihintay si Maui. Nabasa mo ba yung text ko? Nakatingin lamang sa malayo si Maui, pero sinagot na lang din siya ni Linda. Oo, nabasa ko. Wala na namang makitang lead ang mga pulis sa pumatay kay Ronnie. Kagayang-kagaya ng kay Ruel. Hanggang ngayon wala pa rin matinong update. Sabi nila, inaswang daw si Ronnie. Di ba? Ganon din ang sinabi ng iba sa nangyari kay Ruel. Alam ko na hindi ka naniniwala sa mga aswang. Pero paano kung totoo, Linda? Kung totoo, alin mo gusto mong gawin ko? Di kabahan ka na. Kasi yung aswang na yon, ibig sabihin lang nun, ayaw ng aswang na meron kang nilalanding iba.
Baka nga baka may nagkakagusto sa yung aswang. Pabiro lamang iyon, pero kita ng pagiging seryoso sa mukha ni Maui. Bumuga ng hangin si Linda at bahagyang natawa. Aswang? May nagkakagusto sa akin na aswang? Alam mo, hindi tayo okay eh. Pero umaabot ka sa ganyang idea. Baka naman kasi wala akong pakialam kung anong isipin mo. Basta ako binibigyan kita ng ideya. 2 na sa mga lalaki mong namatay. Dapat ngayon napapaisip ka na. Sige na, mauna na ako. Magkikita pa kami ng boyfriend ko. Nang may mapadaang tricycle, nauna nang sumakay si Maui. Naiwang napanganga na lamang si Linda. Mga ilang sandali lang, may humintong itim na sasakyan sa harapan niya. Nagulat na lamang siya nang makita ang lalaking inchik sa loob. Oh, Linda! Sakay na! Nagmamadaling pumasok si Linda sa takot na baka makita siya ng iba niya pang lalaki. Okay, let's go! Oh, nagkulat ba kita? Ano ka ba? Bakit ka ba pumunta? Bakit mo ko sinundo? Paano mo nalaman ang trabaho ko? Oh, gusto lang namang ikaw akin sundo kaya ako tanong si Maui kung saan ka trabaho. Di sabi niya sa akin kaya alam ko. Ay, yung bruha na yun talaga. Oh, saan mo gusto kain, ha Linda? Wala akong ganang kumain eh. Pwede ba? Dalhin mo na lang muna ako dun sa nakaka-relax na lugar. Oh, nakaka-relax talaga. Ako may alam. Pinaandar agad ng inchik ang sasakyan. Habang nasa biyahe, napansin ni Linda na parang iba ang dinadaanan nila. Unti-unti kasing nawawala ang mga puno roon. Wala na ring makita si Linda ng mga bahay. Tanging malawak na lamang na palayan. Saan ba tayo pupunta? Ah, doon sa lighthouse. Kada doon, taas pala ikaw relax. Paliw ka ba? Ang layo pa nun. Biglang inihinto ni Mr. Yang ang sasakyan. Oh, ayaw mo doon? Nakakahiya. Ang layo. Bumalik na lang tayo. Masasayang pa yung gas mo. Naku, sayang. Ang ganda pa naman luluga. Ang ganda pa naman ang view doon. Huwag na. Ayoko makaabala sa'yo. Pinihit ni Mr. Yang ang manibela pabalik. Nanahimik na lamang si Linda habang nakatingin sa labas ng bintana. Nang nasa kalagitnaan na sila ng biyahe, biglang pumutok ang gulong ng sasakyan ni Mr. Yang. Mabuti na lamang, mabagal lang ang kanilang takbo, kaya hindi sila na-aksidente. Inihinto ni Mr. Yang ang sasakyan sa gilid. Kumamat-kamat pa sa ulo itong bumaba. Sumunod naman din si Linda. Ay, nako, paktay ang gulong! Wala ka bang dilang extra na gulong? Oh, meron ako extra sa likod kaso ako wala dalang gamit. O paano ko kakabit? Malas buhay. Huminga na lamang ng malalim si Linda. Sa halip kasi na makapag-relax, mas lalo pa siyang na-stress. O di bali ako tawag maghihila nito. Teka, hanap muna ako signal ha. Nanatiling nakatayo si Linda sa gilid ng sasakyan habang nakasandal. Lumayo naman muna ang inchik. Nang makahanap ito ng matinong signal, meron itong kinausap. Medyo malayo na si Mr. Yang, kaya hindi na narinig iyon ni Linda. Mga ilang sandali lamang, nakita ni Linda na tapos nang makipag-usap ang lalaki. Pabalik na iyon nang biglang... My God! Ano yun? Namilog ang mga mata ng dalaga nang makitang may kung anong nilalang ang lumundag kay Mr. Yang. Pumaibabaw ang nilalang na yun kay Mr. Yang sa tansya ni Linda. Parang nasa 6-footer ang height ng nilalang na iyon. Oh, aswang! Ay, aswang!
Nagawang sipain ni Miss Yang ang aswang na nasa ibabaw niya na. Nailang din na lumapit ang aswang sa inchik nang ilabas nito ang isang bala ng baril. Sige! Ikaw aking lapit! Ako hawak bala baril! Ikaw aking baril! Ano? Lapit! Pasimpleng tumakbo ang inchik pabalik ng sasakyan. Hinila ang pinto nito. Si Linda naman, papasok na at saka isinara ang lahat ng salamin ng bintana. Anong nilalang yun? Ako sabi sa iyo, totoo, aswang! Aswang yun? Pagkailaw ni Mr. Yang sa harapan, naruroong nakatayo na ang lalaking aswang. Kitang-kita ni Linda ang itsura noon. Bilugan ang mga mata ng aswang na kulay itim. Malaki ang bunganga at marami namang matutulis ng ngipin. Maraming buhok sa dibdib. Mahahaba ang kuko noon. Tayo na alis! Flat yung gulong, diba? Maaksidente tayo kapag pinilit mo. Oo nga pala, flat. Pala yung ex ko, flat. Ano gagawin natin? Ay, aswang, magkalapay tayo. Aba, ewan ko. Naglakad lang ang aswang na lumapit sa kanila. Pilit na binabasag ang salamin. Mabuti na lang din. Mamahalin ang sasakyan na yun. Kaya hindi basta-basta mababasag ang mga salamin. Para bang galit na galit ang aswang. Malalim ang tingin niya kay Mr. Yang. Pero mas nakatatakot ang tingin nito sa babae. Pikit mo yung mata! Kakalmo dyan pag makita ng aswang, ha? Huwag ka alala, ha? Hindi niya tayo mapasok dito. Tibay lahat aki salamin. Ayoko na. Gusto ko nang umalis dito. Hindi makapaniwala si Linda noong mga sandaling yun na nasa harapan na nga nila ang aswang. Huwag ka takot. Ako bahala. Huwag ka takot. Ikaw ang bahala. Wala kang ngang magawa. Bakit pa kasi tayo rito dumaan eh? Pa-lighthouse ka pa kasing nalalaman ng incheck ka. Sabi mo di ba relax ka? O kaya dala kita dito sana. Ayaw mo naman kaya. Ayun, di ka nakapag-relax Kasi nga may aswang. Nagdadahilan ka pa. Napasigaw ng malakas si Linda nang makitang sumampa na sa harapan ng sasakyan ang aswang. Umuuga na ang sasakyan sa pagkakataong iyon. Hinang-hina na rin si Linda sa kasisigaw, habang si Mr. Yang naman ay parang tangang pinaalis ang aswang. Anong show ka dyan? Tanga ka ba? Hindi yan manok. Aswang yan. Kung makabugaw ka parang hayop lang Paano ba tapat? Bawal ba? Ewan ko sa'yo. Nang magsawa na ang aswang sa kasusuksok sa salamin, bumaba na rin iyon sa harapan. Isang oras ang nakalilipas, saka lamang umalis ang aswang. May paparating na kasing ihila ng sasakyan ni Mr. Yang. Nakahinga na maluwag si Linda noong mga sandaling yun. Habang hinihila ang sasakyan, natulala lamang ang babae. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganung punto ang sandaling yun. Halos isang oras din ang nakalilipas. Nang makarating sila sa isang side, pansamantalang na-impound ang sasakyan ni Mr. Yang dahil kinaumagahan na iyon maaayos. Linda, ako higit tawad. Di ko akala ganito mangyari. Ayos lang. Ang mahalaga ligtas na tayo. Hindi lang ako makapaniwala. Totoo pala ang aswang. Tama nga si Maui. Ano sabi Maui? Na may aswang nga. Ang kulit. Napailing na lamang si Linda. Inihatid na lamang ng truck driver ang dalawa patungo sa sasakyan ng tricycle. Alanganing oras na nang makabalik sila sa kanilang bahay. Hapong-hapo ang katawan ni Linda. Napagod siya sa mga nangyari. Kaya naman, dumiretso na siya agad patungo sa itaas. Hindi na rin siya nakapagpaalam kay Mr. Yang. Kinabukasan, hindi nakapasok si Linda sa trabaho
Sumama kasi ang kanyang pakiramdam. Kaya noong mga araw na iyon, mag-isa na lamang siya sa bahay. Pagdating ng tanghali ay pinilit niyang makabangon. Nagawa niyang ipagluto ang kanyang sarili. Habang kumakain, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ang screen, nakita niya ang pangalan ng lalaking si Jano, ang nag-iisang lalaking pinakasalan niya sa dami ng kanyang nilandi. Nagtataka si Linda kung paanong napatawag ang lalaking yun, samantala hindi naman iyon makagalaw. Isa lang ang maaring naiisip niya na gagawa noon. Ay, pakialamera talaga si Aling Anita eh. Si Aling Anita ang nag-iisang kasambahay na hindi umaalis kahit wala nang mapasahod si Mr. Jano. Ito rin kasi ang nag-aalaga si negosyante mula nang umalis si Linda doon. Hindi sinagot ni Linda ang tawag. Sa halip ay pinatay niya lamang ang kanyang cellphone. Nagdaan pa ang mga oras. Naghanda na rin si Linda. Bihis na bihis siya sa nakatakda nilang pagkikita ng lalaking si Arnold. Isa sa mga kalandian ni Linda, isang manager sa kabilang department. Umalis siya ng bahay habang wala si Mr. Yang. Pumunta siya sa plaza, ang lugar na napagkasunduan ng dalawa. Nakatanggap pa ng text si Linda na nasa biyahe na ang lalaki, pero magdadalawang oras na wala pa rin si Arnold. Doong una, nakaramdam ng inis si Linda. Akala niya hindi na ito sisipot. Aalis na sana siya ng plaza nang biglang tumawag si Arnold. Pero nang sagutin niya iyon, ibang boses ang kanyang narinig. Linda, wala na siya. Isinama ko na siya sa listahan ng mga lalaking dapat mamatay. Nanginig ang mga kamay ni Linda at binitiwan niya ang cellphone. Nakakatakot ang tinig na kanyang narinig sa kabilang linya. Parang boses iyon ng demonyo. Nang may masmasan, dali-daling dinampot ni Linda ang cellphone sa lapag. Nagmamadali siyang umuwi ng bahay ni Mr. Yang. Pag-uwi niya, isinarado niya ang pinto. Malikot ang kanyang mga mata. Napaisip siya na baka nga totoo ang sinasabi ni Maui, na baka nga may asawa nga talagang nagkakagusto sa kanya. Maya-maya pa ay bigla na lamang siyang nakarinig ng mga katok. Nagtago siya sa likuran ng sofa sa sobrang takot na nararamdaman. Nawala lamang ang kaba niya nang marinig ang boses ng inchik. Linda! Ikaw bukas ito pinto! Dito na ako! Ayaw kasi susi, iwan ko dyan sa loob! Binuksan agad ni Linda ang pintuan at niyakap ang lalaki. Takot na takot ang kanyang mukha. Pawis na pawis ang mukha ng babaeng na halatang tensyonado. Oh, ano lang yale? O bakit ikaw takot? Pumunta ba dito aswang? Umiling si Linda. O wag ka alala, ako dito na. Ako punta albularyo. Ako kuha kanya panguntla. Di ako niwala aswang. Dati, pero ngayon, ako niwala na ako ha. Kaya ako bili panguntla. Ito, kunin mo ito kwentasa. Sabi albularyo, pag suot mo yan, iwas sa'yo aswang. Maraming salamat, Mr. Yang. Nandiyan ka para sa akin palagi. O ikaw na wag na iyak. Ako gawa ito kasi ikaw aking mahal. Ako hintay lang kung kailan ka handa. Wala problema sa akin gaano katagal ang importante sa akin. Aking nalamdaman ay totoo. Naiyak na lamang si Linda. Pakiramdam niya, si Mr. Yang talaga ang kakampi niya sa buhay. Para kasi sa kanya, malabo silang magkaayos ni Maui. Ayaw din naman ni Linda na pinakikialaman ang kanyang buhay. Indinaan na lamang ni Linda sa pagkain ang kanyang takot. Ngunit ganun pa man, paulit-ulit na tumatakbo sa kanya ang mga pangyayari. Ang pagbatay kay Ruel, kay Ronnie, at sumunod pa si Arnold.
na dapat ay kikitain niya. Malinaw para kay Linda na aswang nga ang gumawa noon, pero hindi niya malaman kung sino nga ang aswang na yun. 10:00 ng gabi, nakatingin lamang si Linda sa kisame nang biglang tumawag sa kanya si Maui. Umiiyak ang babae at humahagulhol. Nandiyan ka ba kay Mr. Yang? Pwede bang puntahan mo ko rito sa bahay? Pakiusap, Linda. Kahit na magkagalit pa rin sila, hindi kayang tiisin ni Linda ang kanyang kaibigan habang natutulog si Mr. Yang. Pasimpleng lumabas at nagmamadali siyang naglakad patungo sa bahay ni Maui. Malapit lang naman iyon kaya narating niya agad. Naabutan ni Linda si Maui sa sala. Namamaga ang kanyang mga mata sa kaiiyak. Ano ba nangyayari? Bakit ka ba umiiyak? Si Jason. Ano ba? Kumalma ka nga muna. Anong nangyari, ha? Anong nangyari kay Jason? Si Jason wala na. Ha? Anong wala na? Hiwalay na kayo? Hindi. Wala na si Jason. Patay na si Jason. Dumaloy naman ang kaba sa sistema ni Linda nang marinig iyon. Bigla siyang may naalala sa lalaking si Jason. Natagpuan siya sa gilid ng ilog. Natagpuan siya sa gilid ng ilog, Linda. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero katulad din ng nangyari kay Ruel, kay Ronnie, at kanina lang, may nagsabi sa akin na patay na si Arnold sa kabilang department. Lahat sila, iisa lang ang paraan ng pagpatay. Butas ang tiyan, kagayang-kagaya ng kay Jason. Humagulhol ng iyak si Maui. Niyakap na lamang ito ni Linda. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Girl, sabihin mo nga sa akin, may relasyon ba kayo ni Sir Arnold? Bakit pati siya damay? Halos mabulol-bulol ang babaeng si Linda. Hindi siya makapagsalita, pero baka sa mukha niya ang pagiging guilty. So meron nga, naging kayo ni Sir Arnold? Kumala si Maui sa pagkakayakap. Teka lang, Nagpunas ng luha si Maui. Kinakabahan naman si Linda ng mga oras na yun. Tila nagkaroon na kasi ng ideya si Maui. lahat ng mga namatay, naging lalaki mo. Sabihin mo nga sa akin, Linda, naging lalaki mo rin bang boyfriend ko? Tumayo si Maui. Nawala ang paghihinagpis ng babae. Napalitan na lamang ito ng galit. Maui, magsalita ka. Nagkaroon ba kayo ng ugnayan ng boyfriend ko? Kaya siya dinamay ng aswang na may gusto sa'yo? Sagot! Naiyak na lamang si Linda. Ngunit ang kanyang katahimikan ay maliwanag. Nauulang ang pahiwatig. Walang hiya ka? Paano mo nagawa sa akin ito? Minahal kita na parang kapatid. Lahat ng kailangan mo ibinigay ko kapag meron ako. Pero bakit pati ako inahas mo? Kaya pala tuwing magde-date kami noong nakaraang buwan, wala siyang pera kahit kasasahod lang. Siguro sa'yo napupunta, no? Umamin ka! Umamin ka! Pinagsasampal ni Maui si Linda sa mukha. Sinabunutan din si Linda at hinila palabas ng bahay. Napakahayop mo, Linda! Lahat na lang ba ng lalaki? Basta may pera, bobo ka. Kung hindi pa namatay si Jason, talagang hindi ko malalaman, ano? Sana ikaw nang isunod ng aswang na yun dahil napakabasura mong tao! Maui, let me explain. Mula ngayon, wala na akong pakialam sa'yo kahit mamatay ka pa! Padabog na isinarado ni Maui ang pintuan. Naiwang nakaupo sa labas ang babaeng si Linda. Kasabay pa ng pagbuhos ng ulan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sa puntong yun, tila nagsisi na ang dalaga, pati ang nobyo ng kaibigan niya ay kanyang inakit. Pero huli na ang lahat, nawasak na ang dapat mawasak. Basang-basa ng ulan si Linda nang makabalik ng bahay ni Mr. Yang. Bago niya isinara ang pinto, tila nakita niya pa sa labas ang kanyang baldadong asawa
na si Mr. Jano. Jano? Nang buksan uli ni Linda ang pintuan, bigla namang nawala ang lalaking nakatayo sa labas ng kanilang gate. Napailing na lamang si Linda, akala niya'y imahinasyon niya lamang iyon. Lalong nilagnat si Linda dahil sa mga nangyari. Sobrang init ng kanyang katawan na malaya na lamang niya na inaasikaso na siya ni Mr. Yang. O sabi ko ikaw dapat alaga sa lili mo. Ikaw inaresistensya mo. Pinunasan ng ichik ng bimpo ang babae. Nahilo-hilo pa si Linda nang bumangon ito. O wag ka na tayo. Ako kuha sa kusina iyo pagkain. Diyan ka lang ha. Sandaling naiwan sa sala si Linda. Umiikot pa ang paningin niya noon. Pero nagulat siya nang makita ang aswang na nakasilip sa bintana ng sala. Aswang! Natarantang bumalik si Mr. Yang sa kanya, ngunit wala ng aswang sa bintana. Nasaan ang kwintas na akibigay sa iyo ha? Bakit wala? Hindi na narinig iyon ni Linda. Nagsimula na naman siyang mataranta. Palingon-lingon pa ito sa paligid na parang napapraning ang babae. Nakita ko ang aswang. Nakasilip siya sa bintana. Nandito siya. Oh, ako bahala dito. Ako bahala. Dito ka lang ha. Ako alis. Isa pa. Ako Bilibalel. Eto. Inilabas ng inchik mula sa tangiliran ang kanyang 45 baril. Kinasa niya pa iyon sa harap ni Linda. Ikaw aswang! Pakita ka akin ngayon! Sasabo kayo olo! Labas ka! Nakarinig na lamang sila ng kalusko sa paligid ng bahay. Kasunod noon, ang tunog na inilabas ng isang baboy. Tahimik lang na nakiramdam si Mr. Yang at Linda habang nasa sala hanggang sa may narinig na lamang silang nagbagsak sa ikalawang palapag. Linda, ikaw, tago ba nyo ha? Ako bahala dito. Paano ka? Baka mapahamak ka. O wag mo ako isip. Ako ikaw protektahan ha. Sige ikaw na. Ikaw na takbo doon. Pagewang-gewang na naglangad si Linda patungong banyo. Hilong-hilo pa siya sa sobrang sama ng kanyang nararamdaman. Kinakarma na ba talaga ako sa lahat ng ginawa ko? Pagkasara ni Linda ng pinto ng banyo, naramdaman niya ang mabibigat na paa sa hagdanan. Lalong dumagungdong ang kaba ng babae. Nag-aalala siya para kay Mr. Yang. Alam niya na iyon talaga ang punterya ng aswang. Kaya naman, nasiguro ni Linda na papatayin ng aswang ang inchik na yun. Maya-maya lamang, nakarinig si Linda ng magkakasunod na putok. Kasunod noon ay malakas na kalabog. Nagtumbahan ang ilang babasagin na gamit. Sinubukang sumilip ni Linda mula sa banyo. Tanaw na tanaw niya ang matangkad na aswang. Parang binabalibag lamang nito si Mr. Yang. Pilit namang nagpapaputok ang inchik, pero sadyang mabilis na makaiwas ang aswang. Linda! Takbo! Takbo ikaw mabilis ha! Ikaw sa likod na bahay! Hindi ko kaya ang aswang na to! Walang sinayang na pagkakataon si Linda. Lumabas siya ng banyo. Ngunit bago pa man siya makarating sa daan sa likod, gumapang na ang aswang sa sahig papalapit sa kanya. Nahawakan siya sa balikat at hinila pabalik. Natuluan siya ng malapot na laway galing sa aswang. Kinalagkad siya papunta sa sala kung saan naruroon si Mr. Yang. Binaril ng inchik ang aswang at sa pagkakataong iyon, natamaan iyon. Nabitiwan naman ng aswang si Linda. Pagkakataon iyon para makalapit ang babae sa inchik. Oh, bakal mo takbo! Sabi ko, takbo ka bilis! Pagbangon muli ng aswang, nagpaputok uli si Mr. Yang. Tinamaan naman iyon sa tagiliran. Halatang hindi marunong gumamit ng baril ang lalaki dahil kung saan-saan lamang ito tumatama. Nang maubos na ang bala ng lalaki, hinila nito palabas si Linda.
Sinamantala niya ang pagkakataon na nasaktan pa ang aswang. Tumakbo sila palabas. Hindi pa naiuwi ni Mr. Yang ang sasakyan. Kaya naman, kumaripas na lamang sila ng takbo paalis. Sa kabutihang palad, may mga nakasalubong silang romorondang tanod. Nagsumbong sila sa mga iyon. Ngunit nang balikan nila ang bahay, wala na ang aswang. Dahil sa takot na baka isa sa kanila ang mapatay, bumiyahe ang dalawa patungong bayan. Mas kampante sila roon dahil di hamak na mas maraming tao ang naruroon. Nag-check-in sila sa isang hotel. Nang sa ganun, meron silang matutulugan. Mr. Yang, may sugat ka? Oh, ikaw wag mag-alala akin. Ako ayos lang. Ikaw, ayos lang ba ikaw? Ayos lang ako. Nag-aalala ako sa iyo eh. Oh, wala ka dapat pag-alala ako. Ako ligtas. Ligtas ka rin. Kaya wag na ikaw iyak ha. Pangit ka pag ikaw iyak ha. Sa mga sandaling yun, saka lamang nilabas ni Linda ang kanyang iyak. Sa loob ng ilang oras, sobra na ang nangyari sa buhay niya. Tinuturing na nga lang din niyang karma ang mga iyon. Ikaw dito muna ha. Ako check ako sa iba. Dito ka lang. Pakiusap. Natatakot akong mag-isa. Huminga ng malalim ang inchik. Sige. Dito ako ha. Ako labas muna. Punta ako klinik. Papalinis ko aking sukat. Bumalik ka kaagad ah. Ngumiti naman si Mr. Yang. Wala pang 5 minuto, lumabas na ang lalaki. Nag-vibrate naman ang cellphone ni Linda. Pagdukot niya sa bulsa, tumatawag naman ang number ng kanyang asawang si Mr. Jano. Wala siyang lakas ng loob para sagutin iyon dahil alam niyang si Aling Anita lang naman ang makakausap niya. Alam niyang pauuwiin na lamang siya nito para mag-alaga sa kanyang asawang baldado. Pinatay ni Linda ang tawag. Huminga siya ng malalim. Magkakasunod na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Lord, eto na ba ang parusa mo sa akin? Grabe ka naman sa akin. May mas masama pa nga sa akin eh. Pero bakit ganito ka kagrabe sa karma ko? Tuluyan ng napahugulhul ang babae. Napahigpit ng hawak niya sa unan sa lahat ng mga nangyari. Parang gusto na lang din niyang mamatay. Hindi niya alam kung kakayanin niya pa ang mga susunod na araw. Maya-maya pa bigla na namang umilaw ang kanyang cellphone. Nairita si Linda kaya sinagot niya na ang tawag na yun. Hindi siya nagkakamali. Si Aling Anita ang kanyang narinig. Ano ba, Aling Anita? Bakit ba? Ano bang kailangan mo? Di ba ang sabi ko sa'yo, ayoko nang magbantay dyan? Iha, maaari ka bang umuwi na muna kahit na sandali? Kagagaling lang kasi ng doktor dito kanina. Ang sabi ni Sir Jano, bukas ng gabi na raw malalagutan. Sa hindi man lamang dahilan, may kung anong kurot ang nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Nagising na si Sir kanina, pero hindi pa rin siya makapagsalita at makagalaw. May malay na siya, Iha. Kaya sana, bago man lang siya mawala, pumunta ka at makausap mo siya. Ako nang nakikiusap sa'yo. Pinatay agad ni Linda ang tawag. Nais niyang pagbigyan ang kahilingan ng matanda. Tutal, yun din naman ang huling pagkakataon na makikita niya si Mr. Jano. Nakasalubong niya si Mr. Yang sa pinto. Nang paalis na siya, napahinto ang inchik at nagtataka. Oh, saan ikaw punta? Hindi na muna nagsalita si Linda. Sa tingin niya, dapat malaman ni Mr. Yang ang tungkol sa asawa niya. Oh, wala pala klinik sa hotel na to. Malas ah. Pero okay lang. Di naman grabe aki sugat. Kaya mo pa ba? O ano kaya ha?
Samahan mo ako mamayang umaga. Oh, saan? Sa asawa ko. Asawa mo? Mr. Yang, sorry. Oh, Sole, saan? Kasi niloko kita. Sinabi kong wala akong asawa. Sinabi kong single lang ako. Ginamit lang kita para umahon ako sa kahirapan. Naglakad si Mr. Yang sa kama at ngumiti ng pilit. Hindi mahalata sa singkit nitong mata ang nagbabadyang luha. Kahit may edad na rin, namumula pa rin ang mukha nito. Alam ko ikaw, melong kang asawa. Una pa lang. Ikinagulat ni Linda. Sinabi sa akin ni Maui lahat na ikaw dami lalaki, na ikaw dami jowa. Tapos ikaw may asawa. Alam ko lahat. Pero bakit ka kumilos na parang wala kang alam? Uy, di naman ikaw tanong akin. Kung ako melon alam. Kahit pa, nasaktan kita. Ayaw ko lang kasi ikaw konsensya. Gusto ko lang tayo makasama. Ako lungkot buhay. Pero no ikaw aking kita sa halap ng bahay ni Maui, ako sumaya. Kaya sabi ko sa aking sarili, kahit ano mangyari, ikaw aking pasayahin. Wala ko paki sa masama mo gawain. Basta ikaw akin mahal. Hindi ako hangad kapalit. Lahat gawa ko ay totoo. Tunay aking pagmamahal. Tanggap ko sino ka. Kahit ano ka, tangkap kita. Kasi di ba ganon ang pagmamahal? Ganon pag-ibig ng isang tao. Lahat dapat tangkap mo, mali o tama dapat iyo tangkap. Hindi alam ni Linda kung ano ang kanyang sasabihin sa kamartiran ng Inchik. Sa lahat ng lalaking nakilala niya, si Mr. Yang ang nagparamdam sa kanya na meron siyang halaga. Sobrang saya niya, hindi niya maipaliwanag. Huwag mo akong mahalin. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Kita mo ngayon, nalalagay ka sa panganib. Sa halip na tahimik ang buhay mo, yun ka, sugatan. Muntikan ka pang mamatay. Oo, kaya akin sabi, lahat aking gagawin pala sa'yo. Ako matanda na. Buhay ko wala na saysay. Kung wala ako pag-alayan, kaya sana hayaan mo Mr. Liang na protekta sa'yo. Ikaw lang ang melon ako. Ayaw ko ikaw kuha na aswang. Pero... Wala nang pelo-pelo. Payak na. Ako iyo bodyguard hanggang huli akin buhay. Tila walang balak na magpatalo si Mr. Yang, kaya hinayaan na lamang iyon ni Linda. Nagyakapan silang dalawa ng mahigpit. Oh, bukas punta tayo iyo asawa. Noong mga oras na yon, hindi na natigilan si Linda na ibigay ang kanyang sarili kay Mr. Yang. Para sa kanya, si Mr. Yang lang ang karapat-dapat na makatikim ng kanyang katawan ng may halong pagmamahal. Pinagsaluhan nila ang sandaling iyon hanggang sa sila ay makatulog na. 8:00 ng umaga nang makaalis na ang dalawa sa hotel. Pinuntahan muna nila ang sasakyan ni Mr. Yang at saka bumiyahe na rin. Malayo-layo ang biyahe ng dalawa patungo sa bahay ni Mr. Jano. Mag-aalas 10 na nang makarating sila. Napangiti ng mapait si Linda. Na-miss niya ang itsura ng bahay. Ang amoy ng mga sampagita sa gilid, maging ang sariwang hangin na nagmumula sa malapit na ilog. Sinalubong sila ng matandang si Anita sa gate pa lang. Nagtataka na kung bakit may kasamang lalaki si Linda. Ma'am, sino po yung kasama ninyo? Maganda umaga. Ako Chinese. Kaibigan ako Linda. May magasugat ka. Gusto mo bang linisin natin? Wak na. Ako ayos lang. Ay sige, pumasok na kayo sa loob, iha. Puntahan mo na si Sir Jano.
nandun pa rin siya sa loob ng silid niya. Naglakad ang dalaga paakyat ng ikalawang palapag, habang si Mr. Yang naman naiwan sa baba para kausapin si Aling Anita. Kinakabahan si Linda sa bawat hakbang niya. Pagdating niya sa silid ni Mr. Jano, nagtaka ang babae kung bakit walang nakaratay sa kama. Tanging mga aparato lang ang naiwan sa gilid. Kumusta ka, Linda? Namiss kita. Nanlaki ang mga mata ni Linda nang harapin iyon. Jano, paano? Matagal na akong nagising sa koma. Pinapanood ko lang lahat ng galaw mo. Ang saya-saya kasing makita na wala kang alam. Habang alam ko lahat ng ginagawa mo. Anong ibig mong sabihin? Napansin ni Linda ang mga sugat na parang buta sa katawan ni Mr. Jano. Parang tama iyon ng bala ng baril. Una pa lang, alam ko nang pinakasalan mo lang ako para sa pera ko. Pero, nagkamali ka ng niloko, Linda. Unti-unting nagbago ang anyo ng lalaking si Mr. Jano. Bigla itong naging itsurang aswang. Oo, Linda. Ako ang aswang na pumatay sa lahat ng lalaki mo. Ako ang may kagagawa ng lahat ng yon. Ako rin ang baboyra mo. At ako rin ang papatay sa iyo ngayon. Dahil kung hindi kita mapapakinabangan, mabuti pang mamatay ka na lang din kasama ang inchik na yon. Hindi makapaniwala si Linda na ang kanya palang pinakasalan ay isa palang aswang. Magpaalam ka na! Nasa aktong sasakmalin sana ni Jano si Linda nang biglang dumating si Mr. Yang. Tinaga nito ang liig ni Mr. Jano. Sa lakas ng pagkakataga at sa talim ng itak, munti ka nang humiwalay ang ulo ng aswang. Pasensya na, Iha. Napag-utusan lang ako na papuntahin ka. Hindi ko alam na aswang si Sir. Naiyak na lamang ang matanda na kasama ni Mr. Yang. Hindi nakapagsalita si Linda dahil sa nangyari. Samantala, nagpatawag naman si Aling Anita ng isang albularyo na susunog sa bangkay ng aswang na si Mr. Jano. Tila mabaliw sa kaiisip si Linda sa ideyang hindi niya pala talaga kilala ang kanyang pinakasalan. Sa isip niya, tama lang din palang iniwan niya iyon dahil kung nagkataon, aswang na pala habang buhay ang kanyang makakasama. Nasunog na ang bangkay ng aswang, isinilid sa garapon ng abo, ibinaon sa lupa. Ang sabi kasi ng albularyong matanda, para hindi na mabuhay sa ibang katawan si Mr. Jano. Sobrang pagsisisi ang nararamdaman ni Linda noong mga sandaling yun. Maraming bagay ang nawala sa kanya dahil sa mga mali niyang desisyon sa buhay. Ang tanging na lamang nananatili sa kanya ay ang inchik na si Mr. Yang. Oo, tapos na problema. Tayo ay uwi na. Pala ikaw ay pahinga. Huminga ng malalim si Linda. Kalmado siya ng mga sandaling yun na may lungkot pa rin nararamdaman. Mr. Yang, pwede bang dalhin mo na ako sa Maynila? Masyadong maraming nangyari dito. Hindi ko na kayang manirahan sa lugar kung saan ko sinira ang buhay ko. Oo, kung yan ang mabuti sa'yo, walang problema. Sasamahan kita. Ako sa'yo sasama. Ngumiti na lamang ng malapad ang babae. Makalipas ang ilang araw, nakipagkita si Linda sa matalik na kaibigang si Maui. Humingi siya ng kapatawaran sa babae, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa handa si Maui. Ganun pa man, sinimulan na ni Linda ang mamuhay sa Maynila. Nagsimula ng panibagong buhay kasama ang matandang inchik na bukod tanging tumanggap sa kanyang pagkatao. Wakas,